Welcome back sa ating channel. Andito naman tayo sa another exciting na topic para sa ating C++. Ito yung tinatawag na mathematical calculations sa programming. Mag-i-start tayo para mas maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng arithmetic operation sa programming. Ang arithmetic operation ba sa programming at ang mathematic operation like algebra operation ay parehas ba? Magkakaparehas naman, magkaiba lang sila kung paano gamitin. Kasi may mga arithmetic operation na ginagamit sa mathematics na hindi pwedeng i-apply yung symbol dito sa programming. Ito yung example nun ay yung paggamit ng division at saka yung multiplication. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Ang basic arithmetic operation natin, i-list down ko muna. Dito is yung addition, na yung kanyang symbol ay plus sign. Yan. So the same lang yan sa mathematics natin na operation. Another is yung subtraction. Ito is the same, yung minus natin. Another is yung ating division. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung division dito ay slash. Ito na yung ginagamit pagdating sa programming. Another one is yung multiplication. Dito, ginagamit dito is asterisk. Another one na possible na bago sa inyo pagdating sa programming, ito yung tinatawag na modulus. Ito yung may symbol na percent sign. So, isa-isahin natin yan kung paano yan sila gamitin dito sa ating programming. Unahin na natin yung addition. Ano ba yung addition? Ito yung pag-a-add ng dalawang numbers gamit yung plus. Kung babasihan natin yung example doon sa data type doon sa previous natin na video, so magde-declare lang tayo ng dalawang variable name na mayroon dito type na n, num1. Babaguhin lang natin yung concept para habang pinapag-aralan natin yung ibang topic, nag-i-implement din tayo ng bagong concept kung paano mag-code. And num2, bali, ang ginawa natin dito, nag-declare tayo ng dalawang variable name, num1 at saka num2, na wala pang naka-assign na value. So, blank lang, na parang nag-declare lang talaga tayo ng variable name na mayroong dito type na int doon sa memory ng ating computer. Another one is yung int result. Blanco din. So, ganyan gawin natin. Expected natin, meron tayong tatlong variable na naka-declare. Ang gagawin natin dito, num1 is equal to 5. Then another one, num2 is equals to 4. Then lagay tayo dito ng result is equals to num1. Ito yung example natin para mas madali natin maintindihan. Plus, dito natin pinapasok yung paggamit ng operator. Yung operator natin dito is plus sign. Ayan. Pakita natin yung output. Of course, simple lang, cout, then result. Ganito lang kasimple mag-add ng dalawang numbers. Ibig sabihin nito, i-add lang ng dalawang value na ito, ilalagay niyo yung value ng num1 at saka num2 doon sa result, and i-cout natin. Then, i-run natin para makita natin yung result. 9. Simple lang talaga, ibig sabihin nag-add lang siya. Bago natin ipatuloy yung next na arithmetic operator, pwede natin itong gawin. Kaya na sinabi ko na ipapakita ko yung ibang example kung paano mag-declare ng variable at saka paano mag-assign ng variable, ng value. 5, then
equal dito, then 4. Then, pwede ko na tanggalin yan. So, the same lang yan. Pinaliit lang natin yung code natin. Ibig sabihin, pwede natin i-reduce yung code kapag marunong na tayong mag-code ng mas lesser doon sa expected na code na nakita niyo kanina. Na instead of ginawa nating 7 na lines of code, ginawa na lang natin siyang 5. So, the same lang yung result nito. Ayan. So, yan yung paggamit ng addition sa ating program. Next is yung subtraction. Lagyan natin dito, ito na lang yung papalitan natin yung paggamit ng plus sign. So, gawin lang natin ganyan. Kasi subtraction lang, no? Ang parehas lang din. Then, pagdating sa declaration natin is the same. Hindi ko na masyadong i-explain this time pagdating sa addition, subtraction, at saka sa multiplication, yung paggamit ng ibang data type dito. Kasi almost the same lang yan sila na magiging result. So, 1. So, kung gumamit tayo ng float or double dito, expect tayo ng floating point dito. Then, mag-expect din tayo ng result na floating point. Ano ba yung possible na pagbabago ng code natin to kung magagamit tayo ng double or floating point? Obviously, pag gagawin natin itong float, then gagawin natin ding float ito. Ngayon, mag-expect tayo ng result na float dito sa kabila. Then yung variable natin dito, mag-expect din tayo ng float na data type kasi alam natin na kailangan din nating makita yung floating point natin na result. So, ganoon yun siya. Next na example natin is yung paggamit ng multiplication. Ang multiplication dito ay ginagamitan ng asterisk na symbol. Hindi na yung X or di kaya yung open at saka close parenthesis. Ang ginagamit dito is yung asterisk na magre-represent ng dalawang value. So, ito lang yung papalitan natin. Then, i-at-est lang natin yung data type na nilagay natin sa ating example. So, i-multiply niya lang yan. Yan, yung result. Possible na result. 5.5 na 4. So, nagiging 22 yung ating result. Yan. Ngayon naman, pupunta tayo sa division. Ang paggamit naman ng division is slash. Ito yung ating character or symbol na gagamitin pag magdi-divide tayo. Tatanong nyo, no? Alam natin na yung division, usually yan siya, nagpo-provide yan siya ng decimal places o floating point. Kaya usually, gumagamit tayo ng floating point or number na may sobra or nagko-compute tayo, alam natin na nag-expect tayo ng ganun na value. Ang tawag doon is typecasting. Na nag-iingat tayo na yung expectation natin doon sa value is may sobra o wala. Kasi based sa example, kung naka-integer ito, lahat ng mga number na ipapasok natin o i-assign natin yan is i-convert niya into whole number. Dapat cautious tayo doon sa paggamit ng mga data type. Kasi nga, hindi naman niya ginagawang error yan. Instead, nagbibigay pa rin naman yan siya ng possible result based sa mga data type na nilalagay natin. So, ang tawag dyan is typecasting. Kumbaga, kinakast niya yung mga operator, yung mga operand na ginagamit natin. So, pwede niyang i-convert into float or double, but yung expectation natin dun sa possible na result, sometimes hindi siya magmamatch doon sa kailangan natin. Kaya nga itinuturong mabuti yung paggamit ng mga data type kasi nga dapat alam natin kung kailan siya i-output at anong data type yung dapat na mag-hold sa kanya. So, yan yung addition, subtraction, division, and multiplication. Then, how about yung paggamit ng modulus? Ano ba yung modulus dito? Ang modulus, ito yung tinatawag na
operator na nagre-return ng remainder ng dalawang number. Ibig sabihin, pag sinabi nating may remainder, sinasabi natin na division yung ginagamit niya. Pero, yung nire-return niya instead of yung result ng division is yung sobra ng dalawang number. So, maglalagay tayo dito ng mas magandang example. Halimbawa, dalawang float or para mas common siya sa example natin, i-convert natin ito ng int para mas clear sa inyo. No? So, 5 divide 4, ang nangyari niyan, num1, num2 din result, so wala tayong binago, iraran natin. So, ang remainder niya is 1. So, saan ito siya possible na ginagamit? May mga instances sa programming na kailangan natin na alamin kung ilan yung sobra ng dalawang number na yan. So, yung code na dapat natin gamitin or yung data type na pag naka-set siya as int, mag-expect din tayo ng whole number na sobra doon sa dalawang number na dinivide natin. So sa madaling salita, pag ang kailangan nyo is sobra ng dalawang number, modulus ang gamitin natin, which is ang sign na ginagamit dito is ang percent sign. Ngayon naman, pagdating naman sa tinatawag na mixing operation, pwede natin ito silang paghaluin. Dibawa, ganito yung number, 1, then lagyan natin dito, may multiplication, then num2, so gano'n. Yan. Ibig sabihin, pwede natin silang i-mix. So, itong num1, palitin natin yung value para mas maintindihan. This is 2, this is 5. So, num1 is 2, num2 is 5, then num2 is 5. So, ano mangyayari? So, titingnan natin yung result. Ang pina-follow pa rin naman ni programming is yung IMDAS. So, expected, titingnan ninyo mabuti kung ano yung magiging resulta nito. Kung hindi nyo i-run, malalaman nyo ba kayo yung answer based sa IMDAS na computation. So, i-run natin para makita yung result. So, the answer is 0. So, ngayon, paano siya naging 0? Num1 divide by num2. So, ano yung possible result? Kung gusto nyo makita, tatanggalin nyo muna yan. Then, run natin. So, the result is 0. Kasi nga, ang nakalagay is int, then int, then int. Ibig sabihin nito, ang 2 is i-divide mo sa 5, automatically yan point something dahil nga naka-integer ito. So, expected tayo na whole number yung ibibigay niya sa atin, maging 0 yung result. Ngayon, pagpapalitan natin ito ng 10, ayan, then i-run natin ulit. Nakikita niyo yung value, that is 2. Then, i-multiply natin sa 2. Yung mixing operation natin. Then, num2. Yan. I-run natin ulit. So, alam natin yung answer nito. 2, then multiply to 5. So, nangyari is 10 yung answer. Pagdating sa operation, then dapat alam din natin kung paano sila i-compute. Kasi nga, katulad din sinabi ko kanina, na pag pwede mo silang i-mix, dapat ikaw pa rin yung ko-control kung ano yung mga expectation mo sa possible na result. Ayan. So, hindi ka mag-expect dito ng ibang result based sa computation na ito. So, ang paggamit ng mixing operation, ikaw pa rin as programmer yung magko-control nito. I-make sure lang natin na pag gumamit tayo ng mga operator na ito, alam natin yung purpose ng program natin. Kasi dapat pag-ingatan natin kung anong data type ba yung dapat nating gagamitin pagdating doon sa expected natin na result. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, if nag-expect ka ng result na mayroong decimal places, dapat float yung gagamitin mo doon kung saan mo siya lalagyan. Tandaan lang natin, as a programmer, dapat knowledgeable tayo sa mga data type
na ginagamit natin at saka doon sa result na ini-expect natin. Okay guys, hanggang dito lang yung topic natin para sa arithmetic operation, basic arithmetic operations.